Hello guys, so this is Elixir John speaking. Right now, podcast muna tayo dahil kami ay sobrang hagardo versosa. Tama ba? Podcast edition. Yeah, so right now we have joined MIBF 2024 and it was a blast. It was a fruitful day. So, kamusta ang experience? It was, It was tiring physically, but fruitful in all sense of the word. Napaka-fruitful na araw na to for all of us. So right now we're having dinner kaya naman makakarinig kayo ng mga... Kubierto. Wow, prepare for free word. And of course, we can't miss another content from our special event for the Authors Day. Kaya naman, we grabbed our recorder and his recording Siyempre, day. kasama kayo sa kukwentuhan namin ng mga ganap. So very haggard naman kami kaya hindi na kami nag-video kasi dapat sa boses na lang kami magmaganda din. Para naman sa isip nyo, fresh pa rin kami. Sana kami maganda lang sa boses. Anyway, I have some questions na prepare beforehand sa bagay pala ako prepare. Yun. Wow. Mga 5 weeks ko naman siya prepare. Wow. Sana all prepared. Kami hindi prepared eh. So I will have some set of questions. Okay. So are you ready for round 1? Let's go. Round 1, I have my paper here. So, tatlong pages. Hindi ko pala. Of course. Siyempre, ready na. So, round 1. Sana naman huwag naman itong parang board exam. Actually, parang siya board exam. Nag-review ba kami about the history of the Authors Day? Grabe. Kasi hindi. Dapat kasi known by heart. Anyway, the round 1 is quick fire choices. Okay. So, I will ask you choices. You struck out kay Ray. Ako rin. Alam ko ano yun. Nag-ano kasi siya, nag-fill up ng juice and Nagpapashot ko no. anyway, yung quick fire choices, I will give you 2 choices. Tapos, just tell me what you choose between the 2 options. No thinking time to ha. Oh, grabe! Walang thinking time. Kung ano yung mapili nyo. Agad. Okay. Sige. Actually, hindi siya review, kaya ako rin, clueless din ako sa mga bulasa. Okay. First, pen or keyboard? Keyboard. Bakit keyboard? Siyempre, mag-usapan natin yung mga sagot niyo. Siyempre, mas mabilis eh. Tsaka mas mabilis. Tama And sabi nga ni Daddy Jeff kagabi, nasa era na tayo ng modern digital civilization. Pangit sulat ko kaya keyboard. Tsaka kasi pag keyboard, mas mabilis siyang itatype. Compare ka pa na susulat pag iisip tayo ng story, mas mabilis mag-function yung utak natin sa ating kamay. Parang doble rin yung trabaho pag pen, di ba? Yes. Sulat mo, tapos i-type mo rin namin. Oo. So, diretso mo na siya. Ayan. Second option, writing during the day or writing during the night? During the night. Ako, day. Okay. Depende. Walang depende. Dapat day or night lang. Night na lang. Night. Ako, day. Day. Night ako. Team night and team day. Ako kasi night dahil I find serenity sa gabi. Kasi syempre umaga marami akong ginagawa. I have duties at home. So syempre para sa family yun, para sa bahay yun. So gabi, tahimik na, wala namang gugulo, wala namang uutos. Ayun na, tahimik na, mas makakapag-focus ako. Kasi pag umakit, umutusan ka na dito, ganyan, hindi ako makapagsulat ka na. Huwag niyo na pumutusan si Reyna. Ikakat namin tong clip na ito sa Santa. So, natin si Ellen. Naguhat, baka malayas ako ng oras. About your daddy job, bakit day and night? Feeling ko mas maayos yung mga beses kapag gabi. Kasi pag umaga parang mas lamang yung batang moments ko. Di ko alam. Plus, yun nga lang minsan pag gabi, ang hirap matulog kasi ang dami mong naiisip na ideas. Tapos pag di mo siya isunod sa nakalimutan, parang nakakasisi. Nakalimutan ko tuloy yun. Pero yun, mas gusto ko sa gabi.
about ML? Bakit? Ako sa umaga kasi. Baliktad ako sa foundation ni Daddy dyan. Sa gabi siya nagpa-function. Yung utak ko nagpa-function na sa umaga. Yeah, kasi pag umaga, since may anak ako na asikaso ko, pag hati ko siya sa school, wala na akong ibang asikaso ng anak. Wala nang mangungulit. So, yun niya lang mga anak niyo. So, yun yung peaceful time for me para makapagsulat. Tsaka pag bagong isip for me, mas madali yung pasok ng idea ko. Fresh na parang na rin ako. Kung pwede nung nakapag-edit na ako, nakatrabaho na ako, dito parang na-exhaust lang kapag ako. Ikaw, fresh. Ako naman din, because I work under pressure. Ay, wow. Ay, kasi nga nag-ninja books ako ng sulat sa office. Sa bagay. Sorry, kakatlo ito. Ngayon mo na-realize Baka marinig ng aking boss. Boss joke lang yun. Ma'am, joke lang po. Actually, ginagawa ko lang po yung trabaho. Hindi niya po talaga ako. Seriously speaking, yeah, ninja books pag wala akong masyadong ginagawa sa office. Mas alert ako sa, na parang meron akong, parang yung feeling na may deadline na kailangan kong gawin ito. And then, mas active yung cells ko. Parang nararush ka na magsulat. Paggabi kasi very lenient yung yung environment. Na parang you feel relaxed. Mas nagiging productive ka pag may deadline ka. Oo. Tapos yung feel ko na, it's parang relaxing na situation. Tapos mo siya. So, parang bukas na lang. Parang gano'n, nagiging tamad ako pag very lenient yung situation. Yeah. Okay, number 3, plotter or pantser? Alam, weird naman yan. Kasi I'm both eh. Pero sige, platter na lang. Plotter? Yeah. Platter na lang. More on platter. Lalo ngayon, platter talaga ako kasi kailangan. Dahil syempre, Iba-iba yung kwento. Oo, I'm writing 3 MAD scores. Aside from that, syempre ginagawa ko din yung Montecillo. So that makes 4. Kaya pa So, ba? kaya pa naman po, lalo isang buwan na lang yung deadline. Platter ako kasi kailangan kong hindi mawala. Meron akong susundang skeletal. Kasi yung, kaya ka naman na-writer's block kapag hit-panser ka all the way. Siyempre gusto mo yung kung ano lang yung pumasok at that moment. Pero pag nawala ka, dun ka usually nagkakaroon ng writer's block. Kapag yung wala ka talaga sinusundang plot. Mas madalas kang magkaroon ng talent to have a writer's block. Kaya, pag meron kang plot, may guide ka kahit mawala ka at the moment. Fillers na lang ang kailangan mo, which is a problema ko. So yun, ang platter talaga. What about you, Daddy Jam? Yung platter nga kasi yung mas madali ng habulin kapag nabusan ka ng ideas. Pero hindi ko lang sa'yo, may times ako na nag-plot ako, di ba? So, along the way, habang nagsusulat ako, nababago ko siya. Yun nga yun. Kasi yung pumapasok yung pagiging panzer mo. Kasi yung parang pinaka way mo para i-cover up kung ano yung nakita ulit ko sa upload ko yung susunod. Tsaka, normal lang yun. Kasi minsan may mga times na bigla tayo nakakaisip mas maganda eksena. So, magbabattle yung utak mo. Susunod ba yung plan mo or ito mas maganda yung eksena? Siyempre, ito pala sa mas maganda yung eksena na isip mo. Okay lang. Ako platter din kasi. Nasanay ako dun sa mahilig mag-take notes kung ano yung mga gusto ko mangyari maganda. Kasi bago ako magsulat, gusto ko, alam ko na kung paano siya mag-end. The exact scene na, hindi yung idea na, di ba, gusto ko patayin si character. Not just the idea na gusto ko patayin si character. Yung way kung paano ko papatayin si character, bumuhin ko na siya sa isip eh. Pag nabuo ko siya, saka ako babalik sa first step kung anong gagawin ko sa story. So, kailangan nakaplat ako kasi dedirekta yung plot ko dun sa ending na gusto ko mangyari. Ito. Saan na naman? From path to paano mo tapusin yung story. Ako naman, I used to be a pantser. First. First.
before tayo nag-start ng story, hindi ako napag-plan. Parang go with the flow ko sa Wow, tapos tayo muna tapos na libro. Ano ka ba talaga? You're so superhuman. AI. ChatGPT. Pero of course, parang it comes with the pros and cons. Yung pro kasi din yung parang yung freedom. Parang you feel more freedom. Parang hindi nakashackle yung story mo sa iisang plot. Parang yung gut feeling mo na ito gagawin or isusulat, the way yung isusulat. Pero ang con naman kasi dun is mas susceptible siya sa loopholes. That was Tapos, Yes. pag rinilig mo yung manuscript mo, iba yung na-mention mo or nasabi mo sa first few parts ng story dun sa bandang end. Especially sa mga details. Lalo pag yung reader mo maano sa detalye. Matanda. Tatanungin na nila, bakit naging ganito or naging ganyan? Tapos recently, naging blogger na rin ako. And up until today, at this day, blogger na rin. Hanggang ngayon, talagang na-plan ko na rin yung plot ko. And then, yeah, ang worry ko na lang is either yung figures or kung may naisip ako na mas magandang i-replace within. yung exact yung scene na to. Minsan kasi may idea ka. Gusto ko ng ganitong scene. Pero hindi mo ma-picture out kung anong exact yung scene na malalabasin mo yung gusto mong ipalabas sa yung goal mo sa chapter na yun. Doon na siya nagbabago-bago. Pero yung goal mo sa per chapter, same pa rin. Minsan kasi may mga scene na parang na-imagine mo na ilalagay ko to. Pero pag naisulat mo na siya, hindi pala siya. Parang hindi siya bagay. Oo. Medyo off. Kaya minsan, sige next. Ibang atake na. Iba na. Yes, iba na. Yun lang yung ganda sa pag-ibig. Yung creative juices ko talaga yun. Kaya sabi Ay, ko, maganda combination. kaya nga kapag ano na, yung sabi nga nila nila, mag-plot ka muna, tapos habang sinusulat mo, doon lumalabas yung pagiging pansin. Ganun ako. Kaya ang hirap natin kung sagutin. Ginagawa ko siya sa ganito. Chapter 1, 2, 3, detailed plan siya. Then the rest, nada na siya. Pero alam ko ang mangyayari sa pero chapter 2, 20. Alam ko na, Important kasi yung ano yung mangyayari mo kay chapter 5 na, tsaka ending. tsaka doon sa gitna. Oo. Ano yung gusto mo maging plot twist ka nun? Main plot Oo. twist. Tapos ako siya babalikan doon sa mawawala. Para siya yung binibigyan ko yung sarili ko ng provision para maging panzer kasi yung chapter na Or Andun ibang yung, chapter. ano mo na doon, parang doon nalalabas yung creativity mo. Pero nakaset pa rin yung goal mo doon. Ano yung gusto mo mangyari sa chapter na yun? Pero yung scene, hindi ko siya literally nag-iisip ako agad na ganito yung eksena dapat yung mangyari. Kasi parang, depende pa yung sa pag-upo mo sa laptop mo, Yes. sa manuscript mo, pag yung ano na siya, kung ano yung trip mong isulat eh. Okay. Okay, next question. So, very easy. Ito, easy. Easy to na options. Fantasy or romance? Hindi siya madali. I hate you. I hate you. Hindi siya madali. For me pala rin na hindi naman madali. Kasi I'm both a romance fantasy author. So, masakit siyang pagpilian. Pero sige Pero wala na, kang romance choice. na lang. Kasi parang hirap eh, nakakainis. Sige na romance na kasi yun naman talaga yung sulat ko sa ngayon. Parang, doon din naman kasi ako nagsimula. So, romance. Dahil, para sa akin as a writer starting with romance, parang hindi buo yung kwento ko ng kilig. So yun, romance. Gusto ko yung fantasy. Dahil, Wala akong choice. I mean, my choice. Kasi I mean, parang para sa akin ang romance kasi limited ka na lang sa kung hindi mo nalagyan ng fantasy element, limited ka sa contemporary setting. Pero kung meron kang kung dadagdagan mo siya ng element ng fantasy, mas marami ka ma-explore na genre. Tapos may freedom ka na na gumawa ng sarili mong world building. Tapos mga character mo na hindi ka ma-justify kasi mundo mo yun eh, di ba? Sarili mong lore, sarili mong konsepto yun. So parang andun lahat yung freedom. Kaya gusto ko rin talaga ng
fantasy. Romance fantasy. Lisa. Pero romance. Pero romance nga. Dahil pinapahirapan mo. Sorry na lang sa... Kanina pa, pangatlong tanong na to. Sorry na lang sa fantasy fans ni Reyna, pero ang pinipili niya ay romance. Alam mo. Dahil dyan, the authors then will give her a lot of romance projects. Grabe, grabe. Saan ni Melay? Sa akin kasi, alam mo yung romance writer ako. Dapat mo kasi dapat tragic siya. versus romance. Pero not just because dahil, sorry kung kontagin ko yung medyo sinabi mo kanina, na yung sa romance ay ay mo kanina. Yung limited, parang limited. Actually, hindi. Romance is a universal genre. Kasi anything ikabit kay romance. Kasi ang choices niya kasi isa lang, romance lang. Kaya yun yung dinugtong ko, pag dinagdagan mo siya ng fantasy, mas madadagdagan. Pag dinagdagan mo siya ng tragic, kahit anong tragic sabihin ko dyan, pag mas siya, parang madami siyang magagawa. Pag dinagdagan mo siya, problema kasi romance lang. Abat magaling. Kasi! at saka, lumubog yung Humiwala yung upuan. Yan ang guys, Lumubog po si Reyna sa sobrang galit. Sa sobrang galit, humiwala yung upuan. Parang kasalanan ko po. Humiwala yung siya. Hindi nga nangyari. Humiwala yung upuan. Huwag ka manira. Yung wala yung babae. Hindi yung butas niya at humiwala. sumala lang ata yan. Parang ayoko na umupo. Yung monoblock na lang ata upuan. Pero moving on. Moving on. Kahit masakit. Saan ka pa nagbumuto? Parang iba ata yun. Oo nga eh. Dahil ba kay... Wala tayong ganyanan. Hindi ko nga sinabi eh. Walang May reaction agad. walang naglagan. Bakit mo hindi ka? Ba't mo ka bumuo? Hindi naman fake it. Wala! Oo nga. Wala naman naging kayo. Ba't na pag- Grabe din. Charot. Magiging kayo pa lang. Oo. Wala kayo dyan. Don't create nightmare. O diba? Bro, kaya pala Kaya pala romance. Kasi romance tsaka fantasy tayo, di ba? Balik tayo nun. Sige natin, Javi ko. Kasi, Ang mahirap talaga yung tanong kung totoo. Kasi syempre lahat naman tayo gusto natin yan. Parang magkasama na lang sila. oo. Diba? Or kahit na hindi lang fantasy. Yung sabi nga natin ngayon, pwede sa tragic, historical, pwede rin sa mga mystery, horror pa nga kung yung iba horror romance ang ginagawa eh. Pero siguro kung ngayon, these days, siguro pipiliin ko yung fantasy. Kasi parang wala pa akong isusulat na high fantasy talaga yun. So parang Hindi high magiging, fantasy C4? hindi, parang more on yun. Urban, Oo. urban. Ayun. Kaya, ayun, parang mas magiging challenge siya. Kasi syempre mag-build ka ng world talaga, Oo. ng mga characters, ng mga, Andun yung challenge, ano? ng mga, tawag na, yung mga elf, Yung mga elemental, Kailan ba yun? mga ano? Basta yun, yung mga ganun. Elf, ganun. Oo, di ba? So, para sa akin, challenge yun as a writer. So, sa parang ngayon, pipiliin ko yung fantasy. Fantasy. Romance. I mean, this is din yung forte ko. I mean, I started writing dahil romance yung genre. The only thing with fantasy kasi it's a very difficult genre to write. Tapos, I always believe na you have to be an intellectual to write fantasy. Kasi nga yung world yung sinusulat ko na high fantasy na obvious hanggang ngayon ko matapos dahil ang daming research, ang daming yung kailangan gawin. Hindi lang siya, even yung pag-create mo ng characters, ang very challenging compared mo sa paggawa ng characters sa romance. Kasi sa romance kasi parang pwede mong gawing general eh. Yes. Tapos yung it affects din yung sa plot. And then sa fantasy kasi sometimes may mga certain character na dapat specific. And then sometimes may limitations, tapos may certain mas deeper yung background ng mga
character sa fantasy. So, dun ako sa romance. So, all of us was Romance ang nanalo. Okay, next. First POV or third POV? Depende sa sitwasyon yan, pero mostly like these days, first POV. Lalo na kapag yung mga ayoko nang pahirapan yung sarili ko na alamin pa yung POV ng iba. Kaso nga lang problema kasi, kahit first POV, kung nagsisearch ka naman ng POV from time to time, hindi lang yung mahirap. Ganon din. Mas ginawa mo rin siya, Ang mahirap, point of view. pero nag-poly, nag-iiba-iba yung, Ay, nag-iiba-iba yung parang this chapter si ganito, si FL, si ML, sa next chapter ganito. I mean, kalala ko na Captain May, may POV. Ano pa yun? Captain May, aso, may POV. Ano yun? Aw, diretso. Meron ganyan. I will not be dropping any names, pero Ang parami. workout. Kailangan din ng Yun. Ako pa rin. Meow. basta siya. So, first POV. Next. Ako third. Kasi parang mas mas madaling magkwento. Kapag yung parang nakikita mo yung isang scene as a whole, parang mas madali siyang sa akin, sa mga readers. Kasi pag nahihirapan ako talaga sa first POV, sorry na. Kasi alam ko yung iba, Sige ako siya. third. Ay, third. Kasi yung, alam ko, pangkaraniwan, diba talaga, Ano? gusto nila yung first. Ako hindi kasi parang nalilimitahan ako doon. Gusto mo pa lahat man, Oo. Parang yung kung ano lang kasi nakikita ng character, yun lang eh. Kaya mas gusto ko din yung third kasi parang buo siya. Mas madali akong nakakapag-narrate ako. Yun, sa third. Kami pareho kami yan. Dati. Nag-start din kasi ako sa third. Parang, hindi rin parang na-master ko yung ganung kasi ng point of view. Parang mas madali sa akin na i-picture out yung mga scenes. Alam mo yung iniisip ni Guy. Or na yung character pa rin yung iniisip ni character. Pero natatry ako ng first point of view kasi yung isang mga story. Si Rahab yun. First point of view na. Ang challenge sa akin doon, parang nalilimit lang ako kasi syempre, isang tao ka lang. Yung kung ano lang yung nakita mo, yun lang yung point of view na may picture mo sa story mo, sa reader mo. Parang limited lang ang konsepto, ang idea, ang point of view na may show mo. Unless yun, na isi-shift mo nga siya. Pero pag shift mo kasi, iba pa rin yung treatment ng third person point of view. Ako, first POV talaga. From, nung start ako nagsulat, first POV. Tapos malalim na ako mag-third. Yung reason ko kung bakit first POV kasi mas emotional yung attack sa first POV. Totoo. First POV. And then, yun kasi yung goal ko sa writing. Every time na nasusulat ako, ang attack ko is first emotional. So, sa third POV kasi, parang it's a tool. Parang it's a tool na kailangan mong isulat. Parang lahat ng details. Yung sa first POV kasi, very simple and direct. Tapos, we don't need to narrate lahat ng nakikita. Kung ano yung nakita lang ng character, yun na yun. And then more of the reactions and emotions kasi ng character yung movie. And then, sa first POV kasi more of how the character, yung feeling and emotion and reaction ng character sa isang situation. Yun yung maganda sa first POV kasi POV. Lalo pag gumagawa ka ng prologue, and then maganda yung atake mo sa prologue. Makakakook ka talaga ng maraming readers. Lalo pag yung atake mo very emotional na agad. And then, yun yung parang one of the pros ng first view. Nasanay na ako. Kaya, nag-shift ako ng third POV, medyo mag-a-adjust ka na naman. Oo, nakakailang. Nakakahilo. Tapos, medyo, ang console kasi sa pag third POV, mas marami akong loopholes. Mas marami akong tinatanong yung reader.
curious. may nami-miss out kang detalye. Kasi, Ano nangyari dito sa part na to, sa ganito, sa ganito? Yun din iniwasan ko. Pag nag-POV kasi ako, baka mayroon akong hindi ma-detailed na ano, yun pa yung magiging cause ng black hole. That whole, Kasi syempre, kapag naka-third POV ka, malawak, totoo. And it's not contradicting. Syempre, iba-iba naman tayo ng writing sa'yo. Pero kasi para sa akin, may yun din yung nangyayari ngayon. Sasabihin ko naman, medyo nahirapan nga ako kay Mona Lucas kasi di ba naka-third POV ko na ang Mr. Kenneth. Ganyan. sige lang, miss. Pwede mo yung Kaya nung nahirapan ako sa feelers kasi nga, dapat collaboration pa siya. So, nahirapan ako na kailangan yung point of view ni Lucas hindi makokontra kay Mona, ganyan-ganyan, or ano. So, doon ako nahihirapan na may tendency, kapag napabayaan ko yun, magkakaroon siya ng loophole. Pero buti na lang ako, may plot na ako na sinusundan. Hindi naman ako totally nagkaroon ng loophole. Na-solution na. Pero struggle talaga, lalo kung cancer ka. kaya kailangan mo wala. Yeah. Okay. Next. Coffee or tea while wine? coffee. Recently, naging coffee. Kahit na hindi siya maganda sa chan ko, naging coffee na. Never ko nagustuhan yun. Oo, never. Hindi na pala Marami ko lang ang ibang masakit ang chan ko eh. Ako pag may trangkaso. Pag yung, alam niyo na, pag regular days, gano'n. Kabas. Coffee. Mas magigising ako pag di kasi parang gusto mo matulog. Tapos, Mahal ba eh. Oo. share ka pa ng CR. Ako na si CR pag nag-ano. Mahal mo kasi siya. Matutulog talaga siya. Okay, next. Silence or with background music while With writing? background. With music. Depende. Ako sa akin. Pero kuwari action scenes. When nagkikinig talaga ako ng mga epic ng mga music. Ako pero instrumental. Alin ganun. Yung instrumental na yung soothing music, ganyan-ganyan. Yung minsan may kasama pang nature vibes. Ano yung sa mga spa? Ganon. Mapatulog. Nakatulog. Makakanto ko Ano siya? mga patak na Meron yung tubig. music na meron yung music na intended for studying. Yung mga usually pinapatugtog dun sa mga cafe, sa lobby ng hotel. Diba di ka na maaantakin pag yun naman naririnig mo. Yun, tulong siya sa akin. Sa akin may songs. May random playlist na kung ano siya. Kaya lang, meron akong power trip na ewan ko siguro, yun yung pinagugutan ko ng mood para magsiset ng mood bago magsulat. Every story na gagawin ko, meron akong pinipiling kanta na yun yung tama sa story ko. So before I start writing, mag-play muna siya. Same! Maglulong Same! muna siya. Yes! Mga suit. Parang mood booster, ganon. Oo, mga twice or thrice. Ulan eyelashes na. Hanggang sa manawa na yung tayo. Ganon. Parang Actually, mood booster. Ganon din po ako. Same. Pero may mga pagkakataon na baligtad yung gusto ko pakinggan ng music habang nasusulat ako na specific scene. Halimbawa, nakakaiyak yung sinusulat ko. Hindi ako makikinig ng nakakaiyak na. So, most of the time, pag drama scenes na yung eksena, may iyakan na yan, nakaka-music. Baliktad, di ba? Hindi ko alam. Hindi ko nabubust eh. Tapos pag halimbawa naman siya na lang, kilig-kilig lang, mga dance EDM. Ewan ko, di ba lang ba't gano'n ang trip ko, pero Nakakatawa nga sa akin na-adapt ko kay Chris yung gumawa ng playlist. Meron nga, per story, yung playlist ako. Na-adapt ko yung Which playlist. is, na-spoil ulit. Ay, sorry! Na-adapt ko yung sa kanya yun. Yeah, anyway, sa akin naman is with background music. Yung na-adapt ni Ray. Ako yung ginagawa yung, nakakagawain ko yung paggawa ng playlist. Per story. Per story. Oo. May mga certain parang random akong songs na naririnig from anywhere. Tapos, pag it hits me, i-add ko yun sa isang playlist per story. And then, usually parang sulat ako, isang song. Naka-repeat lang. Naka-repeat, Isang diba? song.
Parang yung sunod ko yung for example, yung Reading in the Stars. May one song na yun, yung Wine by Arabelle and sorry, I forgot the other singer. Dun sa Spotify, di ba every year may kanya, may parang result. Naka 3,000 days yata in a span of months. Grabe. Siyempre, yung mo wala na yun. Nakalip yun kasi tapos ilang oras na nagsusunod. Kasi polish na talaga. Parang same rin sa The Fearless Leader. The Fearless Leader, Fallen naman by Lola Actor. Tapos same din, umabot sa 1,000 yung ang point ko nun parang na-ingrain na yung na-associate yung song dun sa source sa song. Kaya kung narinig ko yung certain songs, itong yung story na. Kaya pag nagpapusin na, yung associated yung song, yun yung ginagamit ko. Parang gusto ko parang pag binig din ng readers ko, itong song na ito, connected na sa story. Parang naalala ko yung story niya, tapos parang feel ko rin sa akin. Oo. Parang bilang mong namimiss. Oo. Tapos mo na yung kwento. Ayun. Okay. Last question for the quick fire choices. Happy endings or bittersweet endings? I'm never a fan of bittersweet ends. Pero Explain why. hindi kasi nakakatrauma yun eh. Sa'yo Pag ikaw yung magsusulat. Kung ikaw magsusulat sa'yo, pero pag ikaw magbabasa, kakaiyak mo yun. oo. No, pag siguro kung gusto mo manungkit ng reader, sige ko. Pero kapag ikaw yung magbabasa, no. Natrauma ka. Yung ano nga, yung I Love You Since 89, 2 years ko yun na pinagdalamhatian. Nakababa naman ako. Isusunod ko na yung When God Made You ba yun? When God Gave Me. Lagi ako nagkakamali yung doctor, to be honest. Alden. When God Made You. Na sabi nila dahil in-spoil na nila sa akin, pero sige, isunod ko na siya para sunod ko yung pananakit na ginawa sa akin ko nito, Alfonso. Si Ross naman yung susunod. Para lalo ka mas. So, ano sagot? Yun nga. Yung mga candy. Happy. Ako kagaya ng sinabi ko kanina, kung ako yung writer, bittersweet, pero kung ako yung magbabasa, yung happy ending, di ba? Sino kung gusto magbasa na nag-invest ka ng oras, tapos sa dulo, di sila nagkatuloy, yung isa namatay pa. Kaya Depende ka sa gusto mo sa akin. So, Pero in fairness kahit na depende, ilan lang yung talaga yung writer na hindi try hard gumawa ng tragic ending. Ano na sa atin na doon, yung tipong may enjoy mo yung plot muna, pasasarapin ka niya, tapos bigla ka niyang biglang sasama na lang ang loob mo. Huwag kang sasaksakin, no? Yun yung tawag natin betrayal. Pag naman dumaan ang mas maganda proseso yun. Kaya ang maganda nga yung plot, pinasaya ka muna. Pinasaya ka lang, tapos sa dulo, hindi pala magkakatuloy. Yun yung mga kwentong hindi mo makakalimutan din talaga. Yun. Tatatak sa'yo yun. Kaya yun ang gusto kong gawin. Yung meron kang may iwang impression. Hindi dahil masama kang writer dahil pinaasa mo sila, kundi ang ganda ng story mo dahil hindi nila makalimutan. Dahil kung bitaw mo sa Oo. Saka may ganun yung tragic story, pero matatanggap mo ng maayos, no? May mga bittersweet na okay lang kasi, di ba basta? Bittersweet. So for example, yun yung nabasa ko rin, A Walk for Men. Oo. Ayun, ganun yan. Actually, yun ang inspiration ng yung Naiiyak ako goodness ngayon, ng bro. heart ng mga character doon sa kwento mo. Doon mo every person is different. Gano'n po ba kadami ng role ng di siya kailangan mo ihanda? Mga Grabe! Tatlong bang. kasi wala pa Yung kami umiyak dyan. Yung TikTok fly pa ba? Yung mas makapal. Grabe! Grabe! Yung paper towel sa kusina. Oo, yung makapal na, diba? Parang talagang super absorbent na. Kasi wala pa akong, sinachallenge ko actually yung reader basahin nyo to kung message nyo ako kung hindi kayo maiyak. Ang naging ending dun sa mga message natin, puro nagagalit kasi umiiyak siya. Just all sa gabi, umiiyak kami. So parang, as a writer kasi parang siya,
parang, Accomplishment yun. Accomplishment Napaiyak yun, niyo yung reader. kasi yung goal mo na magpaiyak, hindi lang actually yung goal mo paiyak, yung goal mo na kumapit yung mga reader mo doon sa story to the point na ayaw rin nilang bitawan sana yung kwento, pero kailangan nilang bitawan. Dahil bitawan mo yung ending na dito. Yeah. Yun yung masarap na pakiramdam sa writer. Pero hindi kami masaya, ha? To be honest, joke lang kami na kapag tragic ending yung gagawin mo. So, ibig sabihin, Na nakangiti kami. bilang writer ng story na yon, may regret sa'yo na gusto mo rin sana siya maging happy ending. Oo, darating ka sa point na yun. Kasi syempre, as creator of those characters, ikaw yung unang magmamahal sa kanila. Yes. Na sana ganito na lang yung ending. Kung mahal mo yung dalawa, ba't magpapatay? Yeah. Pero syempre, dahil ginusto mo yun. Pero nakakaingit niya na bilang reader, nakakaingit yun kasi alam mo na hindi sila nagkatuluyan ulit. Pero yung writer, ang swerte niya kasi nasa utak pa rin niya, pwede niya silang paglaruan sa utak niya. Sana maglagay ng special chapter si okay, pero hindi na. Paano kung namatay nga? Hindi nga, kasi syempre ikaw author eh. Nasa isip mo, pwede mo pa rin silang baguhin. Pero hindi na malalaman ng mga readers mo yun. It's in your own POV, sarili mo na. Unless ilalagay mo special chapter mo, nakatulog sila sa heaven. Parang ganun, di ba? Pero ako kasi, wala. The first word na inilapan ko doon sa novel na yun, binabanggit ni Rina na Wendell Mead. Alam ko na papatayin ko talaga yung isa. Doon na yung set na. Parang feeling ko doon nga nabuo yung yung idea ng story. Dapat may patayin akong character. Doon kagad. Doon nagalagal. Kaya sabi ko yung iba nakapasa mo, nung pala masasaktan talaga. Kasi ko na talaga mag-touch. Sakitan to, te. Hindi ba na saya-saya? Ano pa rin tayo sa videos? Ikaw siya. Happy ending. Kasi, Mas madali. Parang tinignan ko si Sean. doubt, Sure ka ba? Sure. Pero yung ano mo kanina. Parang nung nakaraang gabi lang, anong sabi niya? Gawa tayo ng story na naman. Wala actually kasi masayang magsulat ng bittersweet. Ako lang, ewan ko kung parang yung process kasi. And then, mas emotionally invested ako kapag bittersweet yung sinusulat. Parang yung favorite ko nga kay Ate Mela yung sa Plan kanina. Kasi it involves personal, though some of the stories din, kahit naman na romance or romantic comedy, may personal touch ka. Pero iba pa rin kasi pag yung emotion na-ingrate dun sa scene is parang heavy scene, tapos galing yun sa mismong life mo. Parang iba yung effect nun pag nabasa ng ibang tao. Parang mararamdaman nila yung intensity ng emotion na parang hindi lang siya just immediate imaginary. Parang there's a part na it's something na nangyari or parang hindi. So, yeah. Ayun. That concludes the first part of our interview podcast. Tapos sanay kami kumain, tapos pagkain ulit namin mamaya yung part. Ganun ba? Decision. Pero